Thanks po, Kuya Vlog. Okay, so isa pang bagsak tayo tungkol sa 13 Judas. Ito video naman, video, vlog ni Brad Vlog. Magandang tanghali po mula sa USA, sa Connecticut State. Kagaya nga nung nabanggit ko, no, yung tungkol sa 13 Judas, di ba? Na sila po yung mga high school students noon ng Alpha Epsilon, meron din sa Epsilon, sa Upsilon, sa Beta Tau, at sa ewan ko kung sino pa yung mga chapter na kasama dyan. Pero yan nga, sila Brad Indian yan sila Brad Carlo Bores, Sandy Veneracion, sila Kuya Benny Garcia, si Kuya Junet, tsaka yung kapatid niya. Yung Bores, magkapatid din yan. Tapos sila Kuya Mar Bautista, naka-chapter ko, Kuya Joel Amansek. Tapos yun nga, sila Kuya Tony Lanot. Yung iba hindi ko na po matandaan, mga kapatid. Pero ayun nga, ito makikita nyo, ito merong ginawa si Brad Carlo na 13 Judas na na design, pinagawa ni Brad Carlo Sigurado to. FEU 13 Judas. Tapos ito nga yung nag-service sila sa Dimasalang, sila Kuya Indian. Tapos ito yung umuwi si Brad Leo dati, kasama niya sila Brad Junet, Brad Sandy, Brad Carlo. Ayan. Tapos yan si Kuya Mar Bautista. Tapos ito si Kuya Joel, si Brad Carlo at Brad Indian. Ayan, sila Brad Leo. Tapos ito nga sila. Ayan ulit sila Brad Indian. Kasama pa si Eric Gaho, si Daddy George. Tapos yung ka-chapter ko. At may iba pa. Tapos ito si Kuya Tony Lanot. Ito si Kuya Tony Lanot, ang sarap nito kakwentuhan. At saka pagka nag-lecture, ang galing mag-lecture niyan. Si Kuya Tony. Kengko yan, pero po siya kasama nila Brad Indian yan. Tapos ito sila alam ko si Brad Moises to eh. Tapos si Kuya Seabart, kaya kasama si Kiray, sila Joey Tenko, tapos yung taga Pangasinan na sis, na asawa ni Brad Sandro ngayon. Tapos ayan si Kuya Tony nasa gilid. Tapos ayan, makikita nyo si Sis Bessie, si Mami Dana, Sis Gemma, tsaka yung alam ko pamangkin ni Mami Dana na asawa ngayon ni Brad Ivy. Tapos ayan si Sis Bessie ulit. Si Sis Bessie yan, maraming kwento rin yan tungkol sa mga frat war noon. Siya kasi ang kasama nila Brad Indian. Kilala niya yung mga warrior na kasama siya. Siya ang muse, siya ang tagadala ng mga gamit pagpapasok sa eskwelahan. So ayan po. Sa totoo lang, napakadaming kwento na nabasa ko't narinig kay Kuya Indian nung nakikipagrambulan sila sa parang sa Murayta yata yun, malapit sa FEU at saka sa UST. Yung merong kalaban nila, yung Suma yata yung pangalan nun. Tapos si Brad Indian ang tumira dun. Yung mga ganong kwento lang, yung mga masyadong madugo kasi. Meron pa nga kwento sa akin sila Brad Mar Bautista noon na si Brad Sandy naman nasa ospital na. Ayaw niya sa ospital. Pucha, talagang pati dun sa ilalim ng kama may mga gamit sila. Yung mga kwentong yung mga kwento sa akin nila Brad Mar Bautista. At saka kung tutusin, madami pa silang kwento na tungkol sa mga rambulan. Kaso syempre pangit naman na i-detalye pa natin yon. Basta alam natin na sila yung grupo na yon ng mga kabataan. Kagaya nga ng sabi ni
ni Brad Jimmy De Castro, presidente pa siya noon, ha. Kapag kasama namin sila sa Royal Garden, kinukwento niya yung mga bata na mga SRB na talagang antatapang, talagang mga nakikipaglusuban, mga bata lang, sabi niya. Sa NU nag-aaral si Brad Jimmy kasi nga part ng UBELT yung National University, so nakikita nila sila Brad Indian kung paano makipaglusuban na mga bata lang, lumalaban talaga sila sa mga mas matatanda sa kanila. Ako ganun ako nung high school pero ako yung one-on-one. Sumasama ako sa rambulan pero hindi ako nakaka-encounter na yung talagang hindi, wala akong prat nung naparambol kami. Pero nung may prat ako, hindi ako naka-encounter na talagang salpukan na marami yan. Pero sumasama ako. Kung matutuloy sana yung mga yon, siyempre sama-sama talaga. Pero hindi natutuloy. Binoprotektahan namin yung PCU noon mula sa mga Magic 5. Pero ako, more on one-on-one ako, tas kalaban ko mga mas matatanda sa akin. Kasi ang height ko pang college. Although second year ako, kalaban ko mga senior high school. Nakikipag-away ako sa mas matatanda sa akin. So ganun yung Tres Judas, kahit na mga college ang kalaban nila, lumalaban sila. Matatapang. Sa totoo lang, dyan sa Dimasa lang, dyan ako nakakita nung umistop yung truck ng beer. May dalawang taga dyan sa tapat mismo ng Bulaklakan, kasi may traffic light dyan, di ba? Paliko sa Lacson, paliko ng yun sa UST Lacson, di ba? Pauwi sa amin, nasa likod kami ng truck. Di na ako nakakita ng dalawang tao na inakyat yung truck, kumuha ng dalawang case ng beer, yung sa lata, tas lakad lang sila na parang wala. Sabi ko ba talagang pala tong lugar na to. Tas nung malaman ko nga dyan pala yung mga Alpha community, sabi ko okay. Pero hindi pa ako active sa SRB nun. Nagpapacheck up pa lang yung asawa ko nun sa Chinese. Hindi ko pa alam na may mga SRB dyan. Mga mga before 2010. Mga 2005 or 6, mga ganun. Okay, sige. Tapusin ko na po itong Tres Judas. Maraming salamat po.